makinig ang alamat ng alamat. Noong lumang panahon, sa malayong bayan ng Pemayep. Ano? Pemayep. Parang ayat na nila. Pemayep yun eh. Ay, huling alamat ko na nga yan, nakikigulo ko pa eh. Pemayep, ano po dun? Doon sa malayong bayan ng Pemayep, nakararanas ng matinding depresyon ang mga tao. Dahil sa noong panahon na iyon ay mahirap ang buhay. Hindi kasi naging maganda ang ani ng mga pananim. At ito ay hindi nakaligtas sa mga mata ng isang matandang gwapo. Ano? Merong matandang gwapo noon. Ang kanyang pangalan ay Lolo Rebrab. Ano? Lolo Rebrab? Narinig mo naman, diba? Parang barbar niya. Naglolo ka na lang tayo. Hindi naglolo ka, makinig ka muna kasi. Naobserbahan ng matandang gwapong si Lolo Rebrab na parang hindi maganda ang nararanasan ng mga tao sa bayan ng Pemayep. Palibhas ay may mabuting kalooban. Nag-isip ng paraan si Lolo Rebrab para maibsan ang hirap ng kalooban na nararanasan ng mga taga-Pemayep. Una niyang naisip na kumanta. Subalit dahil hindi naman siya nabiyayaan ng husay sa pagkanta, abay, baka imbis na maibsan ang hirap ng kalooban ng mga taga-Pemayep ay lalo pang ma-stress ang mga ito at iuntog na lang ang ulo sa pader. Kaya hindi na lang niya ginawang kumanta. Kung siya naman ay magsasayaw, abay baka naman mabaklas ang kanya mga kasu-kasuan. Eh hindi pa naman masyadong nagiinom ng mga gatas na rich in calcium si Lolo Rebrab. Ibang gatas yung kanya inom eh. Ano ang gatas eh? Secret. Gatas po. Eh hindi siya nagiinom eh. Kaya out of the picture yung pagsasayaw bilang paraan para malibang ang mamamayan ng Pemayep. Kaya naman nag-isip ng malalim si Lolo Rebrab kung ano ang magandang gawin niya para maibsan ang hirap ng kalooban ng mga taga-Pemayep nang hindi naman siya mapapagod ng gusto. At bigla na lamang na parang may nagbulong sa kanyang tenga ng ganito. Magkwento ka. At parang isang bombilya, nagliwanag ang gwapong mukha ni Lolo Rebrab. Napagdesisyonan niya na magkwento na lamang sa mga tao. Total, marami naman siyang experience. Kaya nga aliw na aliw mga babae sa kanya. Madami kasi siyang alam. Alam mo saan, mga kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay, yun ang ibig kong sabihin. At ganoon na nga ang ginawa ni Lolo Rebrab. Matapos ang isang araw ng pagtatrabaho, titipunin niya ang mga tao sa Pemayep at siya ay magkukwento tungkol sa mga pinagmulan ng mga bagay-bagay tulad ng kuto, dalandan, bra, brief, gulong, shampoo at marami pang iba. May mga ayaw maniwala sa kanya. Nagsasabi ng, pwede nga. O kaya naman ano ba yan? Kwento barbero na yun eh. Lalo na yung isang lalaking mukhang bading, si Delwen. Delwen. Parang ako lang eh. Napansin mo rin? Subalit mas marami ang naaaliw sa kanyang mga kwento. Nawawala ang pagod at problema nila sa tuwing nagkukwento si Lolo Rebrab. Kaya naman pinalibutan siya ng mga tao at siya ay tinanong, Lo, ano ho ang tawag sa mga kwento niyo yung tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay? Sa kalagitnaan ng mga tao ay isang batang paslit
medyo bulol ang sumingit sa mga tao para magpasalamat kay Lolo Rebrab dahil sa ginawa niyang pag-aliw sa mga tao. Subalit dahil bulol ang bata, ang nasabi lang nito ay, "Lolo, alamat! Alamat po!" Narinig naman yun ng mga tao sa paligid na nagtawanan, pero ginaya rin ang mga bata. Alamat! 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 At magmula nga noon, hanggang ngayon, ang tawag nga sa kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay-bagay at kalimitan ay kinukwento ng gwapong lolong tulad ko ay alamat.